Bagong taon ay isang panahon para lingunin natin yung nakaraang taon o maraming taon na nakaraan upang makita natin kung tayo ba ay lumago sa ating spiritual na pamumuhay. Ito ay magandang panahon upang suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. More importantly, ang tao ay two parts, we're physical and spiritual. So, ang bigyan natin ng halaga, higit sa lahat ay ang ating spiritual na buhay. Sapagkat the spiritual life is eternal. Yung ating physical life is only brief. Panandalian lamang ito. Kaya kailangan natin suriin lagi ang ating mga sarili kung tayo ba ay lumalago sa ating spiritual na buhay. Dahil New Year ngayon, hindi pa naman huli, 26 lang ngayon, so it's still New Year. Ito ay napapanahon, alam ko, hindi nawawala sa atin ang gumagawa ng mga New Year's resolution. Ako po, personally, sinubukan ko rin gumawa ng New Year's resolution mga ilang beses, Pero, hindi ako successful doon. Kayo ba, nakagawa ba kayo ng New Year's resolution ever? Pakitaas ang kamay kung may ilan sa inyong nakagawa ng New Year's resolution. At meron, okay. So, alam ko hindi ako nag-iisa. Marami pang gumagawa niyan, Pero alam ko rin na wala sino man ang nagtagumpay ever. Ngayon, nung hinahanda ko itong message na ito, sabi ko, mag-research kaya ako. Ano kaya ngayon ang top 10 na New Year's resolution? Natural, ang mga New Year's resolution, ito ay nagbabago habang nagbabago ang generation. So, pag-research ko sa internet, alam niyo na yung Google, Google search. Ito yung mga nakita kong mga lumabas na top 10 na New Year's resolution. Ang sabi diyan, I'm going to lose weight, I'm going to exercise more, hihinto raw siya magsigarilyo, I'm going to cut down on drinking, sabi niya, I'm going to be a better person, I'm going to spend more time with family, less time on social media, I will be more organized, I'm going to save money, spend less, and I'm going to be more spiritual. So, yan ay nakita ko. Pero nung unang panahon, hindi ganito ang listahan kasi may mga bago dyan, may mga nabago. Pero, hindi ko rin habang nagre-research ako, meron din ako nakitang kwento. Sa internet, ang dami mga kwento tayong mapupulot dyan, May magaganda, may mabuti, may masama. Pero meron ako nakita tungkol dun sa kwento na nakakatawa na meron daw mag-asawa. Yung misis pumasok dun sa banyo nila at nakita niya yung kanyang mister na nagtitimbang ng kanyang sarili. Tinitimbang niya rin sa weighing scale. Habang nagtitimbang siya, pinaliliit naman niya yung kanyang tiyan. Sa loob-loob ni misis, walang maitutulong yung pagliit ng tiyan na yan. Tiningnan siya ng mister niya, sabi ng mister niya, bakit ka natatawa? Sabi niya, walang magagawa yan, hindi bababa ang timbang mo dyan sa pagpapaliit ng tiyan mo. Hindi makakatulong yan. Ang sabi ng mister, sa totoo lang nakakatulong, sabi niya. Paano nakakatulong yan? Doon ko lang makikita yung numero ng timbangan, ang sabi niya. So, marami tayong mga kwento tungkol sa mga weight loss, Pero kung babalikan natin ngayon, itong listahan na ito, first time ko nakita rito yung spend less time on social media. Tapos may bago din dyan, I'll be more organized. Siguro mga tao ngayon makalat, Pero, ang isa dyan, ang challenging dyan, yung number 10, ang sabi, I'm going to be more spiritual, ang sabi, Hindi, medyo vague yan, malabo yan. Ano kaya ibig sabihin niya? Gusto niya maging katulad ni Kristo o ni Muhammad? Hindi natin alam. So, ang susunod nating tanong ay ganito. Tama ba na ang mga Kristiyano ay gumawa ng New Year's resolution?
Pero pag tiningnan natin ang ating Bible, walang sinasabi ron na gumawa tayo o hindi, o ito'y makasasama o hindi. Pero, ang kailangan nating sagutin na ito, bakit sa dami ng taong gumagawa ng New Year's resolution, bakit kaya sila nabibigo? Bakit wala kayong nagtatagumpay? Dito sa listahan na ito na ibinahagi ko sa inyo, may sound pa ba kami? Okay. Dito sa listahan na ipinakita ko sa inyo, ano ang napupunan ninyo? Nasaan ba ang focus dito sa listahang ito? Bakit kaya nabibigo ang tao? Nasaan ba ang focus? Tingnan natin uli kaya nabibigo. Saan ang focus? Nasa kanyang sarili ang focus, hindi ba puro I am yan I am, I am. Okay. Bumalik na. Okay. Oo. Kung ang focus natin ay puro I am, puro ako, walang kapangyarihan dito. Sapagkat kung hindi natin kasama ang Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Kung kasama natin sa ating mga New Year's resolution o sa ating mga plano ang Diyos, mas malaki ang chance natin na magtagumpay sa ating mga gustong gawin. Ang sabi rito sa Philippians chapter 4:13, ano sabi diyan? I can do all things in Christ. I can do all things through Christ who strengthens me. Ngayon, kung ang ating New Year's resolution ay hindi God-honoring, hindi ito pagpaparangal sa Diyos, at hindi rin ito naaayon sa salita ng Diyos, definitely we will fail. So, sa halip na gumawa tayo ng traditional New Year's resolution this year, bakit hindi natin baguhin? Sa halip, gumawa tayo ng New Life resolutions. Nakabase ito sa banal na aklat ng Diyos. Nakabase sa salita ng Diyos. Hindi ba mas maganda yan New Life resolution. Kaya ngayon, kukunin natin ngayon ang ituturo sa atin ng Panginoon sa Proverbs 3. Ito yung kawikaan At para makita natin doon yung top list na isinulat ng pinakamatalinong tao sa buong mundo, walang iba kundi si King Solomon. So, sinula ni King Solomon itong passage na Proverbs 3 sa verses 1 and 2. Ang sabi niya, "My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity." Ang sabi niya, huwag daw kalilimutan ng mga itinuturo sa atin. Ingatan natin ito sa ating puso, sapagkat ito daw ang magpapahaba at magpapaunlad ng inyong buhay. So napakaganda nung simula pagkatapos nito, nagbigay si King Solomon ng mga specific principles para maging gabay ng ating buhay. Ito ngayon ang sinasuggest ko sa inyo, maging new life resolution natin this year. So tingnan natin ngayon, ang unang-una nating new life resolution is, let love and faithfulness never leave you.
Love daw and faithfulness, pagmamahal at katotohanan daw ay kailangang manatili sa ating mga puso. Ito daw ang dapat na maging ilaw ng ating tahanan, ng ating trabaho, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasama sa trabaho, sa ating mga kapitbahay, kahit kanino man. Napakaganda nitong life resolution nating ito kung mananatili sa atin ang pagmamahal at katapatan sa bawat isa. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Mark chapter 12 verse 30 to 31, ang sabi nga nun, let the love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So, kung yan ay tatagalugin natin, ang ibig sabihin yan, mahalin natin ang Diyos ng higit sa pagmamahal natin sa ating sarili at mahalin natin ang kapwa natin katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Very easy. But we will not succeed kung hindi natin kasama ang Diyos dito. Mahalaga nating magampanan ito. Iparamdam natin sa bawat isa kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ihatid natin sa pamamagitan ng pagmamahal, mararamdaman nila ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa kanila rin. Dito natin maa-attract ang mga tao, maaakit natin silang lumapit sa Panginoon kung ito ay mananatili sa ating mga puso. Pagmamahal at katapatan. Ang pangalawa nating New Year's resolution ay sabi dito, trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. So ang unang-una natin kailangan gawin ang magkaroon tayo ng full commitment o absolute commitment sa Panginoon. Ito yung buo nating pagkatao, soul, body, and spirit to the Lord. Kailangan ganap ang ating pagtitiwala sa Kanya, hindi lamang sa ating kaligtasan at ganun din sa patnubay niya sa ating buhay sa araw-araw. Kailangan ng pagtitiwala natin sa Kanya, ang ating commitment sa Kanya ay walang pag-aalinlangan. Pangalawa, huwag nating pagkatiwalaan ating sarili. Aminin natin na hindi natin alam ang makabubuti sa ating sarili. At wala rin tayong kakayahan at hindi natin alam kung paano natin papatnubayan ang ating mga sarili. Finally, kailangan kilalanin natin na si Kristo ang Panginoon ng buhay natin. Kailangan nating magpasakop sa Kanya. Sa bawat bahagi ng ating buhay, kailangan natin itong isuko sa Kanya. Kailangan mawala yung ating kalooban at masunod ang Kanyang kalooban lamang. Kailangan ang Kanyang kalooban at hangarin ang ating gawin at sundin, hindi yung ating sarili. Ngayon ang sabi diyan, kung magagampanan natin, if we will meet these conditions, to commit and submit to the Lordship of Christ, ano yung pangako niya? God will direct our paths. Ituturo niya sa atin ang nararapat na daan. Ang pangatlo naman nating New Year's resolution, ang sabi dito, do not be wise in your eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Gusto kong tingnan ninyong maigi yung sinasabi ritong, do not be wise in your eyes. Alam niyo ba kung ano yan? Yan po yung pagyayabang at pagmamataas. Itong pagmamayabang at pagmamataas, ito yung pumipigil upang makamit natin yung pagpapala sa atin ng Panginoon. Yung divine guidance niya, itong pagmamayabang at pagmamataas natin, ito ang pumipigil doon. Para na rin nating sinabi sa Diyos na mas magaling tayo sa Kanya. Mas alam natin ang mas mabuti kaysa sa Kanya. Hindi ba insulto sa Diyos iyon? Alam niyo ba, over 60% daw ng ating health issue dahil daw ito dito sa ating mga emotional stresses, yung ating mga takot, kalungkutan, samaan ng loob, galit, mga tampo. Ito daw ay nagbibigay sa atin ng sakit. Idagdag pa natin dyan yung mga paninigarilyo. Ito ay nagdudulot ng cancer, yung immorality, ito ay nagbibigay sa atin ng mga AIDS, venereal diseases. Pero ang sabi ni Solomon, kailangan daw natin
is to revere the Lord. Kailangan natin siyang igalang. At talikuran natin ang lahat ng bagay na makasasama sa atin. Hindi naman sinasabi ni King Solomon na wag nating bigyan ng halaga yung pinagkaloob sa atin ng Diyos na pangunawa at kaalaman. Hindi yun. Pero ang sabi ni King Solomon, wag tayong masyadong magtiwala rito. Sa halip, magtiwala tayo sa gabay at na binibigay ay pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kailangan nating tingnan lagi bago tayo gumawa ng mga bagay, tingnan natin kung ito ay malulugod ang Panginoon o hindi. Ito ba'y naaayon sa kanyang salita? Ito ba'y makakapagbigay sa kanya ng parangal o hindi? Ang pang-apat nating New Life Resolution is to honor the Lord with our wealth. Anong sabi diyan sa verse 9? Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled with overflowing, and your vats will brim over with new wine. Sabi diyan, Sabi diyan, parangalan natin ang Panginoon ng bunga ng ating mga biyaya o pagpapala. Maaari niyong isipin, ano ba naman to si Pastor Hill? Kaumpisa lang ng bagong taon, pera na naman ang pinag-uusapan. But hindi naman talaga, it's not about money. Alam niyo ba kung ano ito? It is about the heart of a Christian. Ano ba ang puso natin sa Diyos? If we really want God to direct our ways, kung gusto natin na patnubayan niya tayo, hindi natin pwedeng hatiin yung material at spiritual. Isipin na lang natin, wala tayong pag-aari dito. Everything belongs to God. Kahit na bayad pa ang bahay mo, it's not yours. It's God's. Ang trabaho mo, sa Panginoon din yan. Ang kaalaman mo, it's God's. Binigyan tayo ng kaalaman, ng talino upang makapagtrabaho tayo. Ang sweldo mo, manager ka lang nito, caretaker ka lang. It's not yours. Kung talagang tayo mahal natin ng Diyos, kung talagang nagtitiwala tayo sa Kanya at tayo nagdidepende sa Kanya, kailangan natin siya parangalan kung ano ibinigay niya sa atin. We have to give it back to the Lord. Alam natin sa Kanya lahat ito. Tayo ngayon ay nagkapamahala lamang ng Diyos at may karapatan tayong pumili ng tamang pamumuhay lamang. Yung modest standard of living. Pero ang lahat ng ito kailangan ibalik natin sa Kanya para siya'y parangalan at para ipakita natin ang ganap nating pagtitiwala sa Kanya. Kailangan magtiwala tayo para sa ating bukas, sa next week, sa next month, hindi sa future. Ang kadalasan, ang ibinabalik natin sa Panginoon ay barya na lang. Yung natitira natin. Tandaan natin, alam ng Panginoong Diyos kung sino ang kanyang pagpapalain. Alam ng Diyos kung sino yung totoong nagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagkakaloob natin sa Kanya ng yaman na ipinagkaloob niya rin naman sa atin. Kadalasan, titingnan natin kung ano yung meron tayo pagkatapos bibigay natin sa Panginoon yung natitira. Hindi ba dapat sa atin ang tira sa Kanya ang lahat sabagkat it's all His? So ano ba, dito natin masusukat ang pagmamahal natin sa Panginoon? Sabi dito, parangalan natin ang Diyos ng ang mga pagpapala na ipinagkaloob niya sa atin. Wala naman siya sinasabing halaga, pero this is how we honor God. Sabi, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops. In number 5, ang sabi rito, do not despise the Lord's discipline. My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke, because the Lord disciplines those He loves, and as a father, the son He delights in. So wag daw nating masamain ang pagsaway at pagtutuwid ng Panginoon. Bakit daw? Dahil mahal niya tayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ako ayoko ng discipline, naalala ko noon madalas kaming nadidisipline ng parents namin. At saka nung unang panahon na kami ay nakakatikim ng palo.
mamimili ka kung gaano kalalaking latay ang gusto mo, depende sa mga nagawa mong pagkakamali o kasalanan. May maliit na latay, may malaki. Ang pinakamalaki ko naranasan, disiplina ay 2x2. Pero, ito ay dahil mahal ako ng magulang ko. Nung simula, naisip ko, ito ay pagpaparusa, but it's not actually punishment. It is actually because it is love. It is a love of a parent pag inisip natin. Gusto tayong disiplinahin ng Panginoon kasi gusto niya tayong ipagmalaki rito sa mundo. Gusto niya tayo ay naiiba. Gusto niyang makita ng mundong ito na tayo anak niya, hindi anak ng kanyang kalaban. Kaya kinakailangan tayong disiplinahin ng Diyos para ngayon ibalik niya tayo sa tamang daan. Gusto niya tayong maging modelo rito sa mundong ito. Kaya ang Diyos, itinatama tayo at idinidisiplina tayo. Kaya wag nating mamasamain, Ultimately, ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng godly character para ingatan tayo sa ating mga sarili. Kung hindi ang Diyos mamamagitan sa atin, lagi tayong mapapahamak. Alam niyo po ba yon? Kaya tayo dinidisiplina ng Diyos para ibalik niya tayo. Bawat isa sa atin, we keep drifting from life. Ang buhay natin ay walang direksyon pag hindi tayo sumusunod sa Diyos. Kaya tayo dinidisiplina ng Diyos para tayo maibalik sa tamang daan bilang kanyang mga anak. Ang sabi dito sa Hebrews 12:11, ang sabi, no discipline seems pleasant at the time but painful. Tapos ang sabi, later on however it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Totoo, di ba? Habang dinidisiplina tayo, hindi nakakatuwa, hindi ba? Masakit. Nasasaktan. Pero ay nagbubunga naman ito sa bandang huli ay kapayapaan at matuwid na pamumuhay. Yung number 6 nating New Year's resolution, New Life resolution is search diligently for wisdom and find it. Ang sabi ni Solomon sa verse 13 and 14, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding, for she is more profitable than silver and yields better returns than gold. Ang sabi rito ni Solomon, pala daw ang taong may karunungan at pangunawa. Higit pa raw ito sa pilak at ginto. Pero saan tayo kukuha ng karunungan kaya? Saan tayo makakatagpo nito? Ang sabi nga, ikutin man daw natin ang buong mundo, wala tayong mapupulot ditong karunungan, maliban kay Jesucristo mismo. Yung word na wisdom dito sa verse 13 is actually Christ Himself. Kasi sa Kanya lang natin makukuha yung tamang karunungan, yung banal na karunungan. Maybe some of you, may mga ilan siguro sa atin, katulad na ni Brother Danny at saka nila I don't know kung naabot nila Darwin ito. Meron ba sa inyong familiar kay Billy Graham? Si Billy Graham noon is a famous evangelist. Si Sister Kesa nagtaas ng kamay. He is a famous evangelist. Popular noon. And with him, meron siyang laging nakakasama rito. Ang pangalan niya si George Beverly Shea. Siya yung lalaki na barito ng voice niya, at lagi siyang kasama ni Billy Graham sa kanyang mga crusade. Meron siyang ginawang kanta. Isa ito sa popular niyang kanta noon. It talks about wisdom that comes from knowing Jesus. Ito yung isinulat ni George Beverly Shea. Pag binasa natin ito, if you meditate on it, I think you will feel emotionally. Ang sabi dito, I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, and to be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Napakaganda, hindi ba, So, katulad
Katulad niya, katulad ni George, katulad ni King Solomon, kailangan natin pagsumikapan na hanapin ang tamang karunungan at ito ay matatagpuan lang natin sa Panginoong Jesus. Yung number 7 nating New Life Resolution, nasabi rito, have no fear of sudden disaster or the ruin that overtakes the wicked. For the Lord will be at your side and will keep your foot from being snared. Wag daw nating ikatatakot kung dumating man o ang mga hindi inaasahang kapahamakan o sa paglipol daw ng mga masasama. Hindi natin kailangan matakot kung dumating man yung mga tragedy sa ating buhay. Hindi tayo kailangan masupresa dahil sinasabi sa ating sa banal na aklat na hindi tayo exempted sa mga disaster, sa mga sakuna o sa anumang kapahamakan. Lahat, maski na Kristiyano, maaaring makaranas nito. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung mga misyonaryo halimbawa, sila ngayon ay nasa ibang bahagi ng mundo, nagbabahagi ng ebanghelyo. May mga ilan sa kanila na nakikidnap, nararansam, napapatay. Kung titingnan natin yung mga alagad ni Kristo, yung mga apostol, katulad na lamang ni John the Baptist, hindi ba siya napugutan ng ulo? Si Stephen noon na isang deacon noong unang panahon sa New Testament, siya din he was stoned to death. So, hindi tayo dapat magtaka na maski tayong mga mananampalataya o sino mga mananampalataya ay makaranas din ng kapahamakan. Pero, ang sabi dito, huwag tayong matakot dahil ano daw? Sa verse 26, ang sabi, dahil kasama natin ang Diyos. Actually, si Stephen, who was a deacon in the New Testament church, habang siya ibinabato ng mga tao, nakita niya ang Panginoong Jesus sa langit, ready to welcome him. Ready to welcome him. So tayo man ay mapahamak, hindi tayo iiwan ng Diyos, hindi ba ano? So huwag tayong matakot dito dahil hindi natin maiiwasan ang mga bagay na ito. Kaya yung number 7 nating New Life Resolution, have no fear. Yung number 8 nating New Life Resolution, do not withhold good from those who deserve it, to whom it is due when it is your power to act. Do not say to your neighbor, come back tomorrow and I'll give it to you when you already have it with you. So sabing ganun dito, wag daw nating ipagkait sa ating kapwa ang kagandahang loob, lalong-lalo na kung ito'y nararapat. At wag na raw natin itong ipagpabukas pa. Totoo, hindi ba ano? Totoo. Kailangan wag nga naman nating ipagkait ang kagandahang loob. Dapat nga ito ang bunga ng ating buhay, kagandahang loob. Dahil ito rin ang ibinagkaloob sa atin ng Diyos, kagandahang loob. We have to extend that to others. Yung kagandahang loob ng Diyos, dapat maramdaman din ng ibang tao sa pamamagitan natin. Secondly, wag nating ipagpaliban nito kung yung ating yung neighbor dito, hindi naman nangangahulugan yung kapitbahay natin, hindi naman yun. Ang neighbor natin dito, yung kapwa natin tao. Kung kaya nating ipagkaloob ito ngayon, wag na nating ipagpaliban bukas. Ano bang kailangan ng kapwa natin tao? Ano bang higit na kailangan ng kapwa natin tao? Kaligtasan. Ibahagi natin sa kanila ang ebanghelyo. Kailangan nilang marinig ito ngayon, hindi bukas. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang buhay ng bawat isa. So wag nating hintayin. Ibahagi natin ito. Hindi naman natin kailangan maging Bible scholar o makagraduate tayo. Dahil pag naghintay pa tayo makagraduate tayo, hindi natin maipapaabot sa kanila ang kaligtasan. Kung alam natin kung paano tayo niligtas ni Kristo, ibahagi natin sa kanila. Hindi natin kailangan magkaroon tayo ng PhD o master degree dito. If you know how Christ saved you, tell your neighbors, tell others. Ito ang kinakailangan nating ibahagi, kagandahang loob, sapagkat ito rin ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Our job as Christians is to spread the gospel. Don't forget. Number 9 nating resolution,
Ang sabi dito ni King Solomon, "Do not plot harm against your neighbor who lives trustfully near you. Do not accuse anyone for no reason when they have done you no harm." Huwag daw nating pagpaplanuhan ng masama ang ating kapwa-tao na nagtitiwala sa atin. Huwag daw tayong makikipagtalo sa kapwa mo nang walang sapat na dahilan. Lalong-lalo na raw kung wala naman itong ginagawang masama sa iyo. So, well, minsan dahil sa tayo naiinis, nagagalit o anuman, nakapag-iisip tayo ng hindi mabuti sa kapwa natin. Hindi man natin sila physically saktan, minsan kung ano-anong naiisip natin na paghihiganti o plano na masama sa kapwa natin. Ito daw mga impure thoughts, Hindi ito dapat. Kung tayo anak ng Diyos, dapat ang ating kaisipan ay banal, malinis. Huwag na tayong makihalo sa mga pagtatalo o sa anumang mga bagay na hindi magbubunga ng kapayapaan. Kailangan daw natin, we must pursue peace towards one another. Ang espiritu daw ng alitan, ito daw ay sagabal sa ginagawa sa atin ng Panginoong Diyos, na ginagawa niya tayong mamuhay ng maayos, marangal at banal. Itong espiritu ng alitan, ito ay sagabal para tayo ngayon ay maging kagamit-gamit sa Diyos. Ang buhay ngayon ay napakahirap. We live in a world of grievances and anger and fury. Madali tayong mapikon. Madali tayong mainis. At dahil dito, kung ano-ano ang maaari nating maisip. Katulad na lamang, tinan mo ngayon, dahil sa ating mga espiritu ng alitan o spirit of strife na tinatawag, dahil dito, tinan nyo, ang daming broken families, maraming broken friendship, broken relationship, pati yung mga ministry ng Panginoon nasisira dahil dito sa spirit of strife. Do not plot harm against your neighbors, kapwa natin. So often, pati mga church, Christian families also, nagkakaroon ng mga problema pag ang naghahari sa kanilang buhay ay itong pag-aaway-away o hindi pagkakaunawaan. Dapat daw ang ating pag-uugali, both professionally and personally, kailangan daw ito ay maging fair, maging respectable, at higit sa lahat, kailangan magibabaw dito ang pagmamahal. Okay, ang number 10 nating New Life Resolution, do not envy the violent or choose any of their ways, for the Lord detests the perverse, but takes the upright into His confidence. Sabi dito, wag daw tayong mainggit sa taong marahas, o wag daw nating lakaran yung kanilang nilalakaran, sapagkat ang Diyos daw ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa Kanya ay may takot. Yung takot dito is reverence, paggalang sa Diyos. Minsan naisip natin, bakit kung mga namumuhay ng ganitong klase ay umaasenso samantalang ang mga Kristiyano naman ay naghihirap o may mga struggle sa buhay? Para bang sila ay matagumpay kesa sa mga Kristiyano, Pero mag-ingat daw tayo, huwag tayong mainggit sa ganitong klaseng pamumuhay. Huwag nang badadapo sa ating isipan na tayo ay magkaroon ng ganitong kaisipan na parang tayo ay nagkakaroon ng jealousy o pagkainggit sa kanila. Ang sabi rito, the Lord hates and despises and detests perverse person. Galit ang Diyos sa ganito. Hindi siya nalulugod sa ganitong klaseng pamumuhay. Kaya ngayon, instead na i-focus natin ang ating tingin o ang ating efforts sa ganitong kaisipan, let us focus our minds, our spirits, our souls, our whole being to Christ alone. Because in Christ, we can find truth, we can find holiness, and we can find godliness. Dito natin matatagpuan ng lahat ang pagmamahal. Yung ating New Life Resolution ngayon, pinirinig sa atin ng Diyos, itinuro ngayon sa atin ng Diyos. Gusto niya ito ang maging pamantayan natin ngayon 2025.
Binigyan niya tayo ng direction ngayong New Year 2025. Ito yung ating New Life Resolution. Hindi ito tungkol sa losing weight or exercising or social media. This is all about our spiritual fitness. This is all about our relationship with God and with one another. And this is also about how God wants to do in our lives. Ito yung gustong gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Sundin natin ito. Throughout the new year, itong bagong taon na ito, isipin natin, basahin, meditate on Proverbs 3. Itong ating new life resolution. And look to the heavens for His glorious return sapagkat malapit nang bumalik ang ating tagapagligtas. Kailangan lagi tayong handa. And may the peace of God, which transcends all understanding, guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Amen.